Dito po madalas na nagkakamali ang tao. Akala nila, ligtas pa sila. Akala nila, kontrolado pa nila ang lahat. Pero ayon po sa mga exorcist, dito na po nagsisimula ang tunay na panganib. Mas delikado ang susunod. Kung napanood nyo po ang part 1, alam nyo na po ang kasamaan ay hindi biglaan, hindi palaging marahas, at hindi agad halata. Pero sa part 2 na ito, sa pang-4, pang-5 at pang-6, ito ang mga yugto kung saan marami ang hindi na namamalayan na sila pala'y nahuhulog na. Sabi nga in Oseas chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa part 1 po tinalakay natin ang pagmamaliit sa kasalanan ay pagbubukas ng pinto. Ang demonyo ay dumarating bilang liwanag at ang buhay sakramental ay pinakamalakas na depensa. Ngayon, pumasok na po tayo sa mas madilim na bahagi. Babala number 4, kapag ayaw mo nang magpaway, isa na yang sinyales. Isa ito sa mga pinakanakakatakot na sinasabi ng mga exorcist. Hindi ang galit sa Diyos ang unang sinyales, kundi ang kawalang pakialam. Paano ito nagsisimula? Dati po, nagdadasal ka. Ngayon, tinatamad ka na. Dati may konsensya ka. Ngayon, okay lang. Dati, nasasaktan ka sa kasalanan. Ngayon, baliwala na lang. Sinasabi nga in Matthew 24 verse 12, dahil lumamig ang pag-ibig ng marami. Hindi ka naman po umalis sa simbahan. Hindi ka naman umaamin na ayaw mo na sa Diyos. Pero wala na po ang apoy na lumiliyab sa iyong sarili upang tuparin ang iyong tungkulin bilang isang Kristiyano. Ito po ang mga babala ng mga exorcist. Ito raw ang yugto kung saan mahirap nang kumbinsihin ang tao na magsisi. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng kasalanan at ayaw na niyang makinig sa paalala. Ang konsensyang manhid ay mas mapanganib kaysa sa konsensyang nagre-rebelde. Sinasabi nga in 1 Timothy chapter 4 verse 2, ang budhi nila ay parang tinatakan ng bakal. Babala number 5. Kapag pinalitan mo na ang simbahan ng sarili mong interpretasyon, ito po ang isang malaking babala na madalas na inuugnay ng mga exorcist sa espiritual na pagkaligaw. Kapag ikaw nang nagiging sariling otoridad sa katotohanan. Ito pong modernong anyo ngayon. Bible lang, hindi ko kailangan ng simbahan. Ako at ang Diyos lang. May sarili akong pagkaunawa. At ito pong nakakatakot. Sabi nga in 2 Peter chapter 1 verse 20, walang hula sa kasulatan ang maaring ipaliwanag ayon sa sariling paliwanag. Ano po ba ang turo ng simbahang Katolika? Hindi po ibinigay ni Kristo ang Biblia sa individual. Ibinigay niya ito sa iglesia. Sabi nga in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ang haligi at saliga ng katotohanan. Kapag tinanggihan mo ang otoridad ng iglesyang itinatag ni Kristo, nagiging bukas ka sa maling interpretasyon, sa espiritual na pagmamataas at panlilin lang na mukhang banal. Sinasabi nga ng mga exorcist, marami raw sa mga dumarating sa kanila ay nalilito sa sariling aral, napaniwala ng maling Bible studies at naputol sa tunay na sakramento. Ang hiwalay po sa iglesia ay mas madaling sugatan. Babala number 6. Kapag ayaw mo nang magayos, mas pinipili mo ang kadiliman. Ito po ang isa sa mga pinakamabigat na babala. Ang patuloy na pagtanggi sa kumpisal ay hindi simpleng katamaran. Ito ay panganib. Realidad na sinasabi ng mga exorcist. Hindi raw nila nakikitang tuluyang nahuhulog ang taong mas madalas na pumupunta sa kumpisalan, taong nagpapakumbaba, taong humihingi ng awa. Pero ano po ang madalas nilang nakakaharap sa mga kaso ng exorcism? Ito po ang mga taong matagal nang hindi nangungumpisal. Mga taong ayaw umamin ng kasalanan. Mga taong sinasabi, ako na ang bahala sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan 28:13, ang ikinukubli ang kasalanan ay hindi magtatagumpay. Ano po ba ang depensa natin? Ang kumpisal po ay hindi imbento ng pare. Ito po ay itinatag mismo ni Kristo. Sabi nga in John 20:23, sino mang patawarin ninyo ng kasalanan ay pinatawad. Kapag tinanggihan niyo po ang sakramentong ito, tinatanggihan din natin ang lunas na inialok ng Diyos para sa atin.
Kung ang mga babalang ito ay totoo at kung marami na ang nahulog dito, ang tanong po natin, nasaan ka ngayon? Sa part 3 po, ilalantad natin ang babala number 7, 8, and 10, ang pinakamatinding yugto at ang mga sinyalis na hindi na dapat baliwalain. Ito ang bahagi na karamihan ay ayaw nang marinig. Bago ka po umalis, sagutin po natin ang isa sa mga comments. Alin sa tatlong babala ngayon ang pinaka nakakatakot para sa iyo? 4, 5, or 6? I-comment nyo po, i-follow ang channel natin, at i-share po sa mga mahalaga sa inyo. Cruzada sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzada sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba. Cruzaka sindikilu, nonda ko sindikidu, bade retro satana, numai suade mikivana, son mala kweliba, itse bene da biba.